Sa mga gustong magkaroon ng mahabang pilik mata na gaya ng manyika, Kailangan babae tayo, kailangan maganda tayo lagi tayo nakaayos, lalo na yung pilik mata natin. ang instant solution ng marami ngayon, eyelash extension. Siyempre, nakakadagdag siya sa ganda ng bilang babae. Lalo na yung pilik mata natin, kailangan presentable. Semi-permanent na ito. Kaya naman laging nagpapa-eyelash extension daw si Christine. Siyempre, nakakadagdag siya sa ganda ng bilang babae. Kasi siyempre, naglalagay ka ng skincare mo and ng makeup mo para gumanda ka. Para presentable ka sa mga nasasalamuha mong tao. Pero ang ipinalagay niyang eyelash extension kamakailan, nauwi sa disaster. Akala ko nun, na yung mata ko nun kasi muntikan na talaga ako mabulag nun. Nung ang kanyang kaliwang mata, nagmuta, namaga, at muntik pang pabulag. Akala ko nun, na yung mata ko nun kasi muntikan na talaga ako mabulag nun. Wala na nga akong makita, halos. Kasi nga dahil yung mata ko namamaga, namumula. Ay, ay, ay! Sakil sa Laguna. Kada 3 buwan daw talaga kung magpa-eyelash extension si Christine. Every 3 months po talaga ako nagpapa-eyelash extension kasi nga para po maganda po tayo and then presentable po tayo sa lahat ng pupuntahan nating lugar and may puri po tayong matatanggap. Hanggang may nakita raw siyang promo sa Facebook. Ayun, may nakita akong promo sa Facebook and then ginrab ko na. Diba? Siyempre, para tayo gumandang mga babae. Kung karaniwan kasing 700 to 2,500 pesos ang pagpapa-eyelash extension sa mga clinic, Sabi ko kasi parang ang mura. Kasi kung sa clinic ako na umaabot siya ng umabot ng 2,000, mababa na yung 700. Pero dito sa nakita ko, ang mura as in 200 pesos lang. ang offer na nakita niya online, 200 pesos lang. At meron pang home service. Oh, may home service pa, sangka pa girl. Medyo manipis na kasi yung eyelash ko. So, syempre, tayo mga girls, kailangan napakak natin maganda sa paningin ng mga mata natin, okay? Kaya tuloy, inengganyo ni Christine, pati ang kaibigan niyang si Marilu na magpagawa rin. Niyaya ko yung tropa ko na, tara, magpa-eyelash extension tayo, libre ko na. Syempre, ang mura-mura, kaya tinawag ko na yung best friend ko para magpa-eyelash extension na kami. Pero nung sinimulan na raw kay Christine ang procedure, nagtaka siya dahil wala raw ginamit na gloves. Gulat ako nung nilalagyan na ako ng eyelash. Gulat ako dahil wala man lang sanitation ganyang gamit and wala siyang gloves. Pagkalagay pa lang daw ng mga eyelash extension, meron na siyang naramdamang hapdi. As in, ang hapdi, hindi ko na mamulat yung mga mata ko. Pero sabi niya sa akin, ganyan lang talaga yan, miss, kapag bago. So, syempre ako, nagtiwala ako. Kasi ang normal na pag-eyelash extension, 30 minutes. After ng procedure niya sa akin, as in, ang kati. Gustong kamutin. 2 oras matapos ang procedure. Kasi ang normal na pag-eyelash extension, 30 minutes. Laking takot na lang ni Christine ang kanyang paningin. Ang mga dati ko na eyelash extension, hindi ko naman naranasan yung ganung naranasan ko na ang hapdi talaga. As in, hindi na ako makabasa kahit anong sketch ng i-drawing ko. Wala akong nababasa kahit ano. As in, para lang siyang anino. Kinabukasan, namula at nagmuta na raw ang kanyang kaliwang mata. As in, hindi na ako makabasa kahit anong sketch ng i-drawing ko. Wala akong nababasa kahit ano. As in, para lang siyang anino. Mata ko. Laking abala raw sa bago niyang trabaho bilang waitress. Nag-expect ako inaasahan ko na magkakaroon ako ng magandang trabaho, pero hindi, iba yung nangyari. Bigla na lang nasira yung mata ko at namumula. Yun pa yung naging reason kung bakit hindi ako makahanap ng trabaho. Kaya pikit mata na siyang nagpatingin sa espesyalista. Nag-aalala na po ako sa sarili ko, kaya nagpa-check up na po ako sa espesyalista sa mata para malaman kung ano pong pwedeng igamot sa mata ko. Sa kagustuhang makatipid, si Christine lalo pa raw napamahal. Nagpareseta ako. Nagulat ako, napakalaki ng bill. Umabot ng 11,000.
Hindi ko alam kung saan ngayon kukunin yung pera ng pambayad para sa gamot ko. Hindi ko siya binili kasi wala naman akong budget. Kaya ang ginawa ko, natingin na lang ako sa online at pinatak ko sa mata ko. Kaya yun, pinablik ko na yung post ko. Ang gumawa ng eyelash extension kay Christine, handa raw sagutin ang mga paratang ng kanyang kliyente. Christine, wala naman talaga akong kasalanan dyan. Kasi kung sa pag-eyelash extension ko yan, dapat 2 mata ang namaga dyan. 3 taon na raw eyelash technician si Lai na sideline niya bilang estudyante. Nagsisikap ako magtrabaho para may pantustos ako sa pag-aaral ko, tapos sisisihin mo ako dyan. Ang pagkakabit ng eyelash extension, natutunan daw niya sa panunood ng videos online. Sabi ng mga client ko, maganda daw talaga ang pag-eyelash extension ko kahit mura lang. Satisfied sila. At ulit babalik at babalik sila sa akin. Bukod sa mura, quality service, maganda pa ang nagsiservice. Sa dami ng client ko, si Christine lang talaga ang nagreklamo sa akin. Kaya kinakabitan ko ng eyelash extension. Panay ang cellphone niya, hindi niya mabitawan ng kanyang cellphone. As in, hindi na ako makabasa kahit anong sketch ng i-drawing ko. Wala akong nababasa kahit ano. Pwede kong ipakita sa iyo mga gamit ko. Malinis talaga to, araw-araw kong in-sterilize ito. Ako gumamit ng gloves at face mask dahil maayos naman ang trabaho ko. 2 sila ng kaibigan niya nagpaayos sa akin, pero siya lamang ang nasira ang mata. Tataka ako bakit siya lang ang nasira at siya lang ang nagrereklamo. Ang tinutukoy na kasabay ni Christine na nagpakabit ng eyelash extension, si Marilu. After po nung paglagay ng eyelash sa akin, hindi naman po namaga yung mata ko. Nasaktan ako kasi first time lang may nangyari sa akin ganyan. Sinabihan ko siya, pwede bang i-delete? Sabi niya sa akin, sis, ba't naman ganun? Pwedeng pakidelete. Sana ang iniintay ko sa kanya na sorry, ganito, ganyan. Kasi nga, ganito. Pero wala, pinapadelete niya lang sa akin talaga yung post ko. Para magkaliwanagan ang dalawang panig. Ano ba yan, sis? Nagbigay ako sa'yo ng tama, pero ano ginawa mo sa mata ko? Sinira mo. Hindi ko naman yung sinira eh. Baka pinabayaan mo. Baka kasi binasa mo pagkatapos bawal kasi basain yun. Eh baka napasukan ng lamig, kaya nagkaganyan yan. Hindi ko na kayong kasalanan. Ikaw na ang nasa pag-iingat mo na yun. Oh, ba't ka nagagalit? Hindi, Dapat guilty ka eh. Ba't ako magigilty? Tama naman yung ginawa ko sa'yo. Guilty ka. Hindi. Ano ba yan, sis? Naghihirap ako. Nagbayad ako ng tapat sa'yo, pero hindi mo inayos yung servisyon mo sa akin. Maayos naman servisyo ko sa'yo. Baka pinabayaan mo, baka binasa mo pagkatapos. Kaya nagkaganyan yan. Kasi ganun yun eh. Ready, action. Hoy! Ang video na napanood nyo ay para di lamang. At kung alam kong kayo nainis o nagalit, pero ito ay para di lamang. Ang intensyon lang namin ay mapasaya kayo. At kung bago ka pa lang dito sa aming YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click na ang notification bell para updated ka sa aming mga videos. At syempre, kung mo kalimutan, mag-comment sa comment box kung anong lugar ka nakatira, kung saan kang probinsya, para manotice namin kung hanggang saan naaabot ang video namin. Yun lang, huwag niyo kalimutan, supportan ang aking YouTube channel. Maraming salamat sa pag-support and pag-subscribe. God bless you all. Bye-bye! Yung camera. Mobile. Action na. Action. Diba, sisi ko, kailangan babae ka, kailangan maganda tayo lagi tayo nakaayos, lagi na yung pilik mata natin, kailangan presentable. Ang taong babae. Uy. Ayaw.
Baka hindi tayo. Uy, tara sis, tiga mo. Oh. May promo sila ngayon, 200 pesos lang ang eyelash. Tara na. Oh, tara na. Libre kita, sis. Okay, sige. Sige, tara na, sis. Kasi hindi mo na nakarecord.